Okay, magandang gabi at welcome ulit to our Bible study, our YouTube channel. This is Pastor Rod. Our topic for today is ang kahalagahan ng pagkilala sa Diyos. Napakahalaga na makilala nating lubos ang Diyos sapagkat kung hindi natin ganap siya makilala, hindi natin siya masusunod at hindi natin malalaman ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Kaya nga sabi ko rito, maraming tao ang nabubuhay na walang pagkakilala sa Diyos. Na maobserbahan natin yan sa ating kapaligiran, di ba mga nangyayari sa mga panahon nito, napakaraming masamang tao. Parang halos araw-araw sa TV makita natin, di ba? Alam lang kasi nila mayroong Diyos. Lahat naman halos maliban na lang sa mga hindi talaga kumikilala yung tinatawag na atheists. Pero halos naman ang tao ay alam nila may Diyos. Subalit, hindi nila ganap ito na nakilala ang Diyos. So dito maliwanag ang ebidensya sa Biblia na ang Diyos ay buhay, na gumaganap ng kanyang gawain araw-araw, na dapat nating malaman ang mga dakilang gawa niya para sambahin natin siya at mapapurihan. Kasi hindi alam ng maraming tao na ang Diyos na ba talaga ay buhay? Sabi nga parang ganun, no? Kahit noong ako man wala pang ganap na pananalig sa Diyos ay paano ko ba mapatunayan na talaga ang Diyos ay buhay at nandyan siya? So makita natin sa kanyang mga salita at saka mga pahayag sa mga propeta. Dito sa pahayag, sa awit, chapter 19, verse 1 to 6, no? Sabi rito, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. So makita natin, no? Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang mga gawa. So makita natin na tumingin lang tayo sa langit, nakita natin ang mga gawa niya. Na talagang, sabi nga niya na siya ay dakila. Nagsasaad na siya ay dakila. Sabi niya, bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy ang pag-uulat sa susunod na araw at gabi. Hindi ba yung ating nakikita, tuwing umaga, pagsikat ng araw, tapos mayroong gabi, sapagkat sa araw para magkaroon tayo ng init, at sa kagabi naman ay makapagpahinga tayo. So patuloy siyang gumagawa. Ang totoo lang, hindi lang natin ina-appreciate yung mga nakikita na ginagawa ng Diyos. Sabi nga niya, walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Sabi nakita natin, wala namang ingay ang mga ginagawa ng Diyos. May ingay ba yung pagbigay niya ng init sa araw? Yung gabi na madilim para tayo makapagpahinga, para tayo So, perfect ang ginagawa ng Diyos. Hindi ka lang natin pinapansin. Sa verse 4 sabi niya, gayon pa naman, sa daigdig ay laganap laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa dulo ng daigdig. Sa buong daigdig talaga nakikita natin. Itong Diyos na nagtayo ng tulda sa kalangitan. Sabi niya, mula roon, kung umaga, lumalabas itong araw. So parang, hindi ba pag sikat ng araw, makita natin na pag maganda ang araw, maliban kung tag-ulan, hindi natin makikita. Pero kung hindi tag-ulan at maganda ang araw, nakita natin na sinasalubo siya ng ulap. Napakaganda talaga. Katulad, sabi nga niya, mula roon sa umagay lumalabas kung itong araw, katulad ng lalaking naglalakad na lalaking ikakasal. Maano siya, no?
Maganda, kaya nga sabi ko, napakaganda kung pagmasdan lang natin yung kanyang pagsikat na yan, kahit nga rin sa paglubog, makita natin na napakaganda yung mga art and designs ng ulap at iba-ibang kulay na nag-iiba-iba. May mga makikita kang ibang larawan. Napakaganda talaga. Kaya kung walang Diyos na gumagawa noon, hindi natin magkikita yun. Kaya para sa isang manlalaro na handang makipaglaban. So, yun ang nakita na sabi ng Panginoon. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init niya'y nadarama sa lahat ng daigdig. Sapagkat ang init na yan, lahat nga ng daigdig, tayo ay na. Pero alam mo, hindi natin napapansin, basta ganun lang. Pero alam mo, kailangan ng tao ang init. Sa lugar na mailalamig, hindi ba kailangan nila may heater para mainitan? Kaya nga yung sikat ng araw, talaga kailangan yan ng tao. Kaya diyan lang dapat napapansin natin ang gawa ng Diyos. Kaya nga sabi niya rin doon sa chapter 24 verse 1, ang buong daigdig lahat na naroon, may-ari ang Diyos, si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig ang kalaliman. So makita natin na, kasi ang totoo, lahat ng may-ari sa daigdig, ang lahat ng naroon, lahat ng narito, ang may-ari talaga ang Diyos. Kaya nga lang, minsan, hindi talaga natin napapansin ng mga tao ang gawa ng Diyos. Kaya ito ang malinaw na naghahayag ng kanyang mga gawa, subalit, hindi ito pinapansin ng maraming tao. Kaya nga, sabi nga niya sa gawa, okay. Punta tayo sa gawa, chapter 14, ang sabi niya, verse 16 to 17. 16, nang makalipas na ang panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. See? So, may ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin na kabutihan. Hindi nga lang ito minsan napapansin ng marami. Sabi niya, binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng kasiyahan at kagalakan sa isang tao. Nasa Diyos yan nanggagaling. Kung wala ang Diyos, hindi kayo makaranas ng kasiyahan at kagalakan sa puso. Kaya nga sabi nga niya ay itong mga bagay na sinabi sa 17. Sabi niya, nagbibigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya. Pero ito ang kakulangan minsan natin na hindi natin kinikilala ang magawa niya. Sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Sabi niya, binibigyan niya kayo ng ulan. Kasi para sa ganyan, siguro marami naman nagsasabi na salamat sa ulan sapagkat oras na ng pagtanim para kailangan talaga ang ulan. At minsan naman yung mga farmers talaga pag wala pang ulan malayo ay humingi talaga ng ulan. So, purihin ang Diyos doon. Pero may maraming tao hindi pinapansin yan. Mga maliliit na bagay. Kasi ang dapat makita natin ang gawa ng Diyos. So, nagbibigay siya ng katibayan. Sabi nga niya, nagbibigay siya ng katibayan para makilala siya. Subalit, hindi pa rin pinanangalan ng mga tao at hindi kinikilala ang kanyang mga gawa. Kaya nga, sabi nga niya, dapat, alam mo,
ang sabi ng Panginoon talaga sa Isaiah chapter 60, ang sabi niya, sa chapter 60 ng Isaiah, ang sabi niya ay dapat, sabi niya rito, sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. So tayong mga tao, nalilalang niya, tayo ang maghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Kaya nga, sa mga tao kasing walang pananalig at wala pang pananampalataya, ay hindi nga nila magagawa yon. So tayong mga may pananampalataya, tayo lang ang makapagbigay ng magpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Sapagkat ganitong pag-aaral natin, kinikilala natin ang kanyang mga gawa. Kaya napaparangalan natin siya. Pag ating napapansin, nababanggit ang mga bagay na pinakikita, na gawa niya na ating nakikita at ating na-appreciate, yun, nabibigyan natin siya ng karangalan. Kaya nga ang sabi doon sa Bagong Tipan, ganon din ang sabi ng Panginoong Hesus mismo nung siya ay nangangaral. Sabi noon sa chapter 6 verse 28 ng Juan, sabi niya, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kasi ditong portion na to, hinahanap siya ng maraming tao sapagkat naghangaral siya at naggagawa siya ng himala. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ang gusto sana magkita ng Panginoon at pansin ng mga tao na kanyang pag-aralan ay hindi yung pagkain, kasi normal ang pagkain Kung sa bagay, yung pagkain binigay sa kanila ay himala sapagkat sa pamamagitan ng 5 tinapay ay napakain niya ang 5,000 tao. So dapat sana yun ang mapapansin, ang gusto ng Panginoon, yun ang pansinin natin. So ganun din sa ating panahon ngayon, dyan ang hinahanap ng Diyos. Pansinin natin yung kanyang mga gawa. Anong ginawa niya sa iyo? Anong ginawa niya? Anong nakita natin ginagawa niya? Di ba? So yun dapat ang ating nakikita at yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya napakahalagang kilala natin siya kaya ito ang kahalagahan ng ating pagkilala sa Kanya. Pag hindi kasi kilala ng tao ang Diyos, ang magawa niya ay hindi pinapansin. Nabubuhay lang siya sa sarili na walang pagsunod sa Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Roma, kaya mapapansin ninyo na ang sabi sa Roma chapter 1 verse 18 to 20, kaya ang galit ng Diyos, sabi nga niya, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. At ang maaaring malaman tungkol sa Diyos, yun sabi niya sa verse 19, ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. So ang liwanag niya ipinahayag dahil doon niya sa mga gawa niya ipinahayag niya. Kaya sabi niya sa verse 20, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang mga walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. Mga kaibigan, at dahil wala pang ganap na pananampalataya na makapakinig sa aral nito, alam mo yun ang sabi ng Panginoon, wala kayong dapat maidahilan dahil sa mga gawa niya na pagpapatunay na mayroon talagang Diyos. Kaya lang, kung kulang kayo sa pakaalaman tungkol sa pagkakilala sa Diyos, hindi nga natin ninyo magagawa. Ganon din naman ako noon, hindi ko nagagawa yun. Subalit nung ngayon na nakilala ko na siya at naging ganap ang aking pagkakilala sa Kanya, lahat ng bagay, nakikita ko ang Kanyang mga gawa. Pinupurpurihan ko siya roon. At napaparangalan ko siya sapagkat ito ay aking inihahayag ang mga bagay na gawa niya. Kaya parang hindi dapat magalit ang Diyos sa atin, ay ating
pansinin at alamin ang kanyang mga aral. Sabi nga niya sa Jeremias, sabi niya sa Jeremias chapter 4, ito. Sa chapter 4 verse 22, sabi niya, at sinabi ng Diyos, napakamangmang ang aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila mga bata na walang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit hindi marunong gumawa ng matuwid. Alam niyo, kung kilala natin ang Diyos, kung alam natin ang kanyang mga aral at salita, sabi nga ay makikilala natin, sabi nga niya, makakagawa tayo ng matuwid. Kasi sabi niya, sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit hindi marunong gumawa ng matuwid. Kasi hindi tayo makagawa ng matuwid kung hindi natin alam ang kanyang mga salita at hindi natin susundin. Kaya nga sabi niya sa chapter 5, verse 3 and to 6. Sabi niya, hinahanap ng Diyos ang katapatan. Nang kayo'y parusahan niya, hindi ninyo pinansin ang kirot. Pinarusahan na nga kayo, ngunit hindi pa rin kayo nagbago. Hindi rin tinatalikdan ang inyong mga kasalanan, talagang matigas ang inyong mga ulo. Kaya nga sabi niya, kung kilala natin ang Diyos, lahat na nangyayari sa buhay natin, nabibigyan natin ng pansin. Kaya nga ang sinabi niya rito, nang kayo parusahan ko, di ninyo pinansin ang kirot. Okay, napapansin siguro ang kirot, pero hindi man lang masabi na, Panginoon, ano ba ang aking naging dahilan sa bakit ako nagkasakit? Bakit ako ganun? Sabi niya, pinarusahan ako. Parang gano'n, no? Kaya nga sabi niya roon, ang aking iniisip ay walang anumang lamang, walang muang lamang ang napagsabihan ko. Sabi nga niya. Gumawa sila ng kamangmangan sapagkat ang kalooban ng Diyos ni Yahweh ay hindi nila alam at di rin inalintana ang kanyang mga utos. Yan ang mga taong walang nahanap ng Diyos sa tao. Pupuntahan ko ang mga may kapangyarihan at sila'y aking pang-uusapan at natitiyak kung alam nila ang kalooban ng Diyos, batid nila ang pinag-utos ng Diyos. Ngunit pati ang mga ito'y naging suwail at ayaw nilang magsisi at magbalik loob. Dahil dito, sila'y papatayin ng mga leon mula sa gubat, lalabas mula sa ilang ang mga asong gubat at sila'y sisilain. Maglilibot sa kanilang lungsod ang mga leopardo upang lurayin ang sino makita, sapagkat napakarami na ang kanilang pagkakasala at maraming ulit na nilang tinalikdan ang Diyos. See? So yun ang kakulangan ng, kaya nangyayari ang mga bagay na sa atin dahil nga doon sa kakulangan ng kaalaman ng salita ng Diyos, sa aral ng Diyos. Kaya nga, sa ating conclusion, mahalagang kilala natin ang Diyos para malaman natin at masunod natin ang kanyang mga aral, para makamit natin ang kanyang pangakong buhay, masaganang buhay at mapayapa. Amen? Purihin ang Diyos. So sana ay sikapin natin sa hindi pa naging ganap ang pagkakilala sa Diyos at hindi pa ganap ang iyong pagtanggap ng kanyang mga salita. Sikapin natin, nakilalanin natin siya mabuti para tayo ay makasunod sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni kay Josue, ang sabi niya ay chapter 1 lang. Sabi nga niya, tagubili niya kay Josue, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin ninyo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. So para maging matagumpay at umaba ang buhay natin, yan ang kailangan natin.
kilalanin natin lubos ang Diyos para tayo ay makasunod sa Kanya. Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo. Pinakita mo, Panginoon, kung paano dapat ang kahalagahan ng aming pagkilala sa iyo. Lord, salamat sapagkat sa pamamagitan ng aming pagkilala sa iyo ay mapabigyan ka namin, mapaparangalan ka namin, at magawa namin ang mga bagay na pinagagawa mo, Panginoon. Maksunod ka namin. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang aming pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain mo rin ang lahat na makapakinig at ang makikinig. Bigyan mo sila ng pangunawa. Buksan mo ang kanilang puso at isipan para magaling ganap at masikap nilang hanapin ka at kilalanin ka. Lord, sa iyo namin pinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat at magandang gabi. Huwag kalimutang mag-share at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para makarating to sa maraming tao at makapakinig sa mga maiiksing pag-aaral para ganap na makilala nila rin ang Diyos at maligtas sila. Purihin ang Diyos. Maraming salamat uli at magandang gabi.